Siya namang pagpasok ni Bernard. Sandria, natigilan si Bernard nang makita ang kaibigan na hinahalikan ng nobyo sa harap ng maraming tao. Well, nahahalikan si Sandria sa tuwing may palabas sa harap din ng maraming tao. Ngunit iyon ay may daya. Sa ilang taon ni Sandria sa teatro, ngayon lamang nakita ng lahat na naging ang tinaguraang The Raven. Umandar ang pagka-protective image ni Bernard kay Sandria. Malakas itong binalya ang pinto upang makaagaw ng atensyon. Hindi ito nabigo. Kasabay ng pagbaling ng mga aktor sa director ay ang paghihiwalay ng mga labi ng magkasintahan. Nadidismay ang tiningnan ni Bernard si Sandria at galit namang tinapunan ng tingin si Sid. Sa mga naroroon, nakakatiyak ang mga ito na nagsiselos ang director. I'll talk to you at my office. Walang tinukoy sa kanilang dalawa si Sid. Hindi naman siya galit Napalakas na tanaw ng isang matabil sa dila sa may likuran nilang dalawa ni Sid. Ang kausap nito ay umikot na lamang ang eyeball. I want to talk to him alone, ang sabi ni Bernard nang sapitin nila ang opisina nito. See yourself out, Raven. Agad siyang tumalima sa iniuutos nito. Sa labas naman ay daig pa niyang pusang di mapaanak sa paghihintay. Nadaanan siya ng mga kasamahan sa gala na galing sa backstage. Alam niyang ninunok sa mga ito, kaya't minabuti niyang harapin ang padar. Ang pretend na walang makikita maliban doon. Pero hindi ilang beses siyang napaungo sa tindi ng kahihiyan nang maalala ang ginawa. Hinangad niya na sana ay bumukas ang lupa at kainin siya para maparusahan ang sarili sa ginawa. Gusto niyang kumalma pero kapag pumapasok sa isipan kung paano siya gumanti sa halik ni Six sa harap ng mga kasamahan, na siya ang may kagawawan ng pag-uusap ng dalawang binata. Pinapatay na siya ng kanyang curiosity. Ano na kaya ang nangyayari sa loob? Idinikit niya ang tenga sa may pinto. Ni wala siyang naririnig. Imposibleng wala. Naghanap siya ng siwang. Naibigay niyang lahat ang kanyang bigat. Automatiko siyang nagbukas ng bibig ng, ay! Ang na-out of balance niyang katawan ay nasalo ng mga bisig ni Bernard. Naagapan ito ng tuluyan siyang mapasubsob. Ito kasi ang unang nagbukas ng pinto. I'm glad you used my arms instead of him. He whispered into teasing his tone. Oh, Bernard, I'm so embarrassed. Iyan ang napapala mo sa pakikinig. Nagawa pang sabihin ito ng maayos muli siyang nakatayo. Tinapik nito sa balikat si Sik. Maybe I don't own her, pero gusto ko lang siguraduhin hindi malingpugad ang kanyang dinapuan. Sana tuparin mo ang pangako mo na hindi mo siya paluluhain. Prove her na hindi lang ako ang matinong lalaki dito sa mundo, bukod kay Itang. Itang ang tawag ng director sa tatay ni Sandria. Makakaasa ka, Bernard. Nagkamay ang dalawang binata. Mahigpit naman siyang niyakap ni Bernard. Maya-maya ay kinalabit ito ni Sik. Pero ako naman, nakangiting ibinigay siya kay Sik. Why I have this feeling na para akong bola na pinagpapasahan ng dalawang players. Nag-vibrate sa buong pasilyo ang masunog na halakhak ng mga binata. Natutuwa siyang malaman na ang dalawang lalaki na mahalaga sa buhay niya ay magkasundo. Dalawang itatangi niya sa puso. They eat dinner together. Hindi niya inaasahan ang pagdalaw sa kanya ni Kate sa bar. Pagkatapos ng mahigit 2 linggong di pagkikita, noong nilang paghihiwalay, alam niyang galit ito sa kanya. At itinakwil na siya bilang kaibigan. Ano pa bang dahilan ang pagpunta nito? May kailangan naman siguro ito sa kanya o may kinala naman siguro ito kay Zeke. Sa pagbampit ng pangalan ng nobyo ay para siyang dinunggol ng kaba. Babawiin ba ni Kate sa kanya si Zeke? Ang malaking tanong, magpapaubaya ba siya? She gave her a cold treatment. Why are you here? Nang magpa siya siyang lumapit sa mesa na okupado nito, katatapos lamang niyang sumalang sa stage. Personal kong ipinaalam sa iyo na hindi makikipagkita sa iyo si Six sa loob ng 1 linggo. May mahalaga siyang lalakarin sa Hong Kong kasama ako, meaning kaming 2 lang doon. Pinakadiin din na ng huling sinabi. Obvious na may ibig ipakahulugan. Pinadaan nito ang kanyang mukha. At sa pagbabalik niya, tapos na ang lahat sa inyo. Tapos na rin ang obligasyon niya sa kanyang ina. Walang magagawa si Larissa, kundi tanggapin ako bilang asawa ng kanyang anak. Naitulos siya sa kanyang kinatatayuan. Ang dapat ay umalis na siya para wala na siyang marinig pa, pero parang nasihan pa siya sa sakit na sumalakay sa kanyang dibdib. Umaantak ang sugat sa kanyang kalooban na mas mamatamisin pa niya ang hiwa ng isang matalim na bagay. Narinig niya ang pagpapatuloy ni Kate. Alam ko na ang lahat, Sandria. Nagtapat siya sa akin kinabukasan. Matapos ng gabi na bigo ang plano, na-open siya sa akin nung una. Pero sa kabilang banda ay nasihan na rin siya.
Dahil ako ang gumawa ng hakbang para makasal kami. Hindi ko naman siya naging official boyfriend. Magiging official husband ko naman siya. At alam kong mahal niya ako dahil nag-I love you siya sa akin. Buong pagmamalaking hayag nito. Nasiyahan sa sakit na nakaguhit sa mukha ni Sandria. Why are you telling me this, kid? Dahil gusto kong magising pa. Nalilisik sa bahagi mo. Una pa lang alam mo ako ang gusto niyang pakasalan and you took him away from me. Pero hindi ako makakapayag, Sandria. Sa akin siya. Inaasahan kong lalayuan mo na siya. Sinikap niyang paluwagin ang dibdib. Nakakapagtakang kalmado pa rin siya. She didn't care kahit marami nang nag-uusyoso sa kanila. Sanay siya sa pagtatanghal. Hindi ako tumatanggap ng utos sa dating kaibigan. Tinarikuran niya ito. Subalit hindi pa awat si Kate. Hindi ikaw ang mahal niya, Sandria. Kahit kailan hindi niya magugustuhan ng isang babaeng may kalibin. Ipinangalandakan ito sa mga naraw ng relasyon nila ni Bernard kahit wala iyong katotohanan. Hinayaan niya magpatuloy ang dating kaibigan na mag-iskandalo. Umalik siya sa entablado habang pilit pinalalabas ng mga tauhan sa bar si Kate. The show must go on. Ipapakita niya sa lahat na hindi siya apektado kahit ang ilan ay nangungutya sa kanya at nakikisimpatya. Nagbanta ang kanyang luhang ngunit hanggang pagbabanta lamang. Ginamit niya ang natutuhang workshop sa teatro. Ang concentration. Natitiyak niyang nipatak ng luha ay hindi siya magkakaroon. Aktres siya. Dapat ay takpan niya ang ibang emosyon ang hapding nararamdaman. Ayaw niyang sumigaw ang tao ng Quater Raven Nevermore. Si Bernard hindi nito dapat malaman ang nangyari. Alam niyang mas masasaktan si Bernard. Magdamag siyang naghintay ng tawag mula sa nobyo. Baka sakaling gawa-gawa lamang ni Kate ang lahat, pero naghintay siya sa wala. Inalisan niya ang nararamdaman. Naroong tumayo siya mula sa pagkakahiga. Naupo at naglakad. Muling naupo sa parang engine seat. Dumiretso ang tingin. Saka lamang niya pansin na nakatapat pala siya sa wooden dresser at nakitang miserabling anyo. Matagal na sandaling nakipagtitikan sa sarili. Sa buong buhay nito, ito ang imaheng nakikita niya. Subalit sa sandaling ito, estranghero ang tingin niya sa sarili. Ganito ang umibig. Nagmumukhang tanga at gaga. Ang sabi niya sa sarili, gaga at luka-luka. Kilala pa ba kita, Sandria? Tanong niya sa sarili. She paused bago ipinakita ang misteryosong ngiti. Sabay pangako na hindi mahuhubara ng maskara ang tunay na Sandria Marquez. What happened to your eyes, Sandria? Puna ni Bernard nang tanggalin nito ang salamin habang sinusuri ng makeup artist kung ano ang remedyo sa nangingitim na malalim na mata. Pinahiran siya ng light makeup sa parang magiging simpleng dalaga. Parin ang kanyang labas sa papel bilang Lena. Inatake ako ng insomnia. Nagpasalamat siya. Kinailangan niyang pumikit para sa final touch. May pagdududa sa mga mata nito. Hinintay na magmulat siya ng mga mata para mabasa daw ng katotohanan. You're not telling the truth. Was it sick who make you cry? Matalas at mapanganib ang tanong, kasabay ng paniningkit ng mga mata at pagsalubong ng mga kilay. Hindi ako umiyak. Umiyak ka. Mas kumpirmado kaysa nangungumpirma. Your eyes tells tale. Hindi man namamaga. Alam kong umiyak ka. Ngayon, medyo nananantya muna. Pwede mo na bang sabihin kung bakit? He is going to Hong Kong at mamimiss ko siya. Have truth, hindi ko pwedeng sabihin sa'yo na hindi na siya babalik. Mas pinili niyang makapiling habang buhay si Kate. Oh, Bernard, that's what very hard. Iyon ang nilalaman ng pagtitig niya rito. Wala sa loob na napahigpit ang hawak niya sa armrest at namalayan na lamang niyang nabali ang kuko niya sa palasing siyan. Ilang araw ba siya dun? 1 week. 1 week, natatawang ulit nito. Pero ang itsura mo, nailing naman, para bang hindi mo na siya makikita pa. Sinulyapan lamang niya ang kaibigan. Kung alam mo lang.